Nagsisimula ang pelikula sa isang kwento tungkol sa tinatawag na unang araw ng paghuhukom. Pagkatapos, mula sa kailaliman ng lupa, mula sa mga ordinaryong minahan, naglabasan ang mga hukbo ng halimaw. Pumatay sila ng milyon-milyong tao, binasak ang mga lungsod. Nagsimula ang isang tunay na digmaan laban sa mga halimaw na ito at sa huli, sila ay nawasak. Sa lugar ng mga dating balon, itinayo ang mga proteksyon na pasilidad, mga gate, na dinisenyo upang protektahan ng mga tao mula sa muling pagsalakay. Lumipas ang 15 taon, nakabawi ang mundo ng kaunti mula sa karanasan. Isa sa mga pinalad na nakaligtas ay si Laura. Nagtatrabaho siya sa paaralan. Mayroon siyang matigas ngunit hindi matagumpay na kaibigang lalaki na si Milton na panapanahong tinatanggihan niya. Malamang, ang dahilan nito ay sama ng loob. Tungkol sa kanyang ex-asawang si Dave. Hindi siya kasama ni Laura noong araw ng paghuhukom at siya ay buntis na kailangang makaligtas mag-isa. May anak sina Dave at Laura, 15 taong gulang na si Tyler. Nawawala siya buong araw sa skate park kasama ang kanyang mga kaibigan at kasintahan, si Maddie. Sa kanyang libreng oras, naglalaro siya ng mga computer games at siya ay isang bargaining chip sa mahirap na relasyon ng kanyang ama at ina na naghiwalay kaagad pagkatapos ng kanyang kapanganakan. Samantala, umiinit ang sitwasyon. Lumalapit ang isang eclipse at ito ay isa sa mga tagapagbalita ng posibleng pagsalakay ng halimaw. Bilang karagdagan, aktibidad ng seismic. Ang mga tauhan ng Protective Dome ay nagsasagawa ng mga emergency check at may napakaabala na balita sa mga balita. Nagsimula ang mass extinction ng mga isda sa lahat ng dako. Ganito rin ang nangyari isang araw bago ang unang araw ng paghuhukom. Ang migrasyon ay isa pang nakababahalang senyales. Umiikot ang lahat tulad ng nangyari 15 taon na ang nakalipas. Nasa weekend si Tyler sa bahay ng kanyang ama nang tumunog ang telepono. Tumawag si Dave mula sa kanyang matandang kaibigan na si Ted. Sigurado siya na ang bagong araw ng paghuhukom ay bukas. Pinipilit niyang agad na dalhin ni Dave ang pamilya at pumunta sa kanyang kanlungan bago ang eclipse. Samantala, ang bagong araw ng paghuhukom ay bukas. Ang unang halimaw ay lumitaw sa ilalim ng protective dome, tahimik na umakyat sa mga hagdang bato. Sa oras na ito, tumatawag si Laura kay Dave. Nakita rin niya ang balita at hinihiling na dalhin ni Dave si Tyler pauwi. Nakareserba si Milton ng isang kanlungan at sigurado siyang ito ang tanging bagay na makakapagligtas sa kanila. Pinapakalma siya ni Dave na siya ang ama at ligtas si Tyler sa kanya. Tumanggap si Tyler ng text, binasa ito, at tahimik na umalis ng bahay habang kausap ng kanyang ama. Nasa panik si Laura, hindi ligtas ang bahay ni Dave at kailangan niyang dalhin si Tyler sa kanya agad. Pumunta siya sa kwarto ni Tyler. Nagmamadali si Milton kay Laura, punong-puno na ang kanlungan, kailangan nilang magmadali. Ipinaliwanag niya na hindi niya mahanap si Tyler. Gamit ang kanyang numero ng telepono, natagpuan siya ni Milton sa skate park. Nandoon talaga si Tyler kasama si Maddie. Nervyoso siya, umalis ang kanyang mga magulang, naiwan siyang nag-iisa. Sobrang takot siya at humihiling kay Tyler na huwag siyang iwan. Nangangako si Tyler na hindi niya kailanman gagawin ang ginawa ng kanyang ama, hindi niya iiwan si Maddie na nag-iisa. Bigla, narinig ang sigaw ng ibon, malalaking kawan ng mga ibon ang lumilipad sa isang direksyon. Tumakbo ang mga tao sa parke sa takot. Lahat ay umaalis sa bayan, pumunta si Dave sa parke upang hanapin si Tyler. Napasok siya sa isang napakalaking traffic jam at tumakbo sa paghahanap ng kanyang anak, iniwan ang sasakyan sa likod. Sa oras na ito, sa ilalim ng dome, sinusuri ng manggagawa ang mga instrumento. May kaluskos, ilang kakaibang tunog. Isang halimaw ang lumitaw, nagmadali at pinunit ang manggagawa. Ang mga sundalong nakatayo sa malapit ay nagpapaputok dito, ngunit walang silbi, ang mga ordinaryong bala ay hindi nakakasakit dito. Tumingin si Tyler at Maddie sa takot sa nagaganap na gulo. Dumating si Dave na tumatakbo habang ipinaliwanag ni Tyler sa kanyang ama na walang mapuntahan si Maddie at siya dumating si Laura kasama si Milton at dinala ang lahat sa kanlungan kung saan naka-reserve ang mga upuan. May higit sa isang oras na natitira bago ang eclipse. Nasa ganap na kaguluhan ng lungsod, sinusubukan ng mga tao na makatakas, may traffic jam sa lahat ng dako. Sa wakas, nakarating sila sa kanlungan, ngunit ito ay nakapagtatanggol ng militar at tanging mga babae at mga bata lamang ang pinapayagang makapasok. Hinihiling ni Dave kay Tyler na alagaan ang kanyang ina at ipinapadala sila sa kanlungan. Siya at si Milton ay nananatili sa karamihan. Pumunta si Tyler sa kanlungan ngunit tumakbo siya pabalik sa kanyang ama. Nagmamadali sina Laura at Maddie sa kanyang likuran. Sumisigaw si Tyler, siya ang aking ama. Sa oras na ito, lumabas ang impormasyon sa scoreboard na ang kanlungan ay ganap ng puno, wala ng mga lugar. Walang oras na sinayang, tumakbo sila patungo sa sasakyan. Nag-alok si Dave na pumunta sa tagwan ni Ted sa disyerto at nagmungkahi si Milton na magtago sa paaralan na malapit at may basement. Isa pang traffic jam, 12 ng mga sasakyan ang humaharang sa daan. Lumabas sila ng sasakyan. Nagsimula ang lindol at ang solar disk ay natakpan ng anino. Nagsimula na ang eclipse. Sa ilalim ng protective dome, ang mga halimaw ay naglalabas. Sila ay mga kawan, gumagapang. Lumilipad, sinasakop nila ang lungsod. Nagmumungkahi si Dave na umalis sa lungsod, mas delikado dito. Gusto niyang siya ang magmaneho, ngunit nagalit si Milton. Ito ang kanyang sasakyan at alam niyang paano iligtas ang lahat. Nag-away sila ni Dave. Ngunit biglang nahawakan si Milton ng isang lumilipad na halimaw, lumilipad kasama siya sa langit. Sumisigaw si Laura ng labis, pinasok siya ni Dave sa sasakyan, at sinubukan nilang makaalis sa impyerno na ito. Nagmamaneho sila sa tabi ng kanal. Pinapakalma ni Dave ang mga bata, ayos lang, makakalabas tayo. Nauubusan na ng gasolina ang sasakyan. Gusto ni Dave na makahanap ng kapalit. May ilang sasakyan sa unahan. Pumasok si Dave sa isa sa mga sasakyan. Isang matandang lalaki ang nagtago sa likod na upuan. Tumingin siya sa isang napakalaking dugong halimaw na mukhang skeleton ng isang toro.
Napakalapit niya, dumaan ang toro sa tabi ng sasakyan nang hindi sila napapansin at nagsimula itong ngumunguya sa nakahiga na katawan. Napakamaingat na ibinabalik ni Dave ang sasakyan pabalik kay Laura at sa mga bata. Ngayon, ang parehong mga sasakyan ay nakatayo sa tabi ng isa't isa, ngunit kailangan nilang makatawid sa isang bagong sasakyan. Samantala, napansin ng toro ang mga ito. Pagkatapos, umalis ang lalaki sa sasakyan, pinapahiran ng toro ng asin mula sa garapon na hawak niya sa kanyang kamay. Nakapagtagumpay ang mga bata at si Laura na makapasok sa sasakyan ni Dave. Pagkatapos, nagmadali ang toro sa lalaki at pinunit siya. Ngunit nakatakas si Dave mula roon. Ang mga hukbo ng halimaw ay nagtipon sa lungsod mula sa lahat ng panig. Nagmamaneho si Dave sa isang abandonadong daan sa bundok. Nakarating sila sa tagwan ni Ted. Talagang matibay ito at mukhang isang konkretong bunker. May mga kamera sa bubong, ngunit walang tumutugon nang kumatok sila. Nakatayo si Ted sa likod ng monitor. Isang baril ang nakatutok sa kanyang leeg. May isang tao sa likod. Ang mga halimaw ay tumatakbo sa isang kawan sa tabi ng bundok. Sila ay nagmadali ng diretso sa kanlungan. Kumuha si Dave ng tire iron sa pagtatangkang protektahan ang pamilya. Ngunit sa huling, sandali, bumukas ang mga pinto ng bunker at pumasok sila. Masayang niyayakap ni Dave si Ted. Bukod sa kanya, naroon ang kanyang asawang si Stella sa bunker at may isang sundalo na nakaupo sa sulok. Ipinakilala siya ni Ted bilang kanyang kakilala, Corporal Garrett Jensen. Ipinapakita ng mga monitor kung paano sinusubukan ng mga halimaw na basagin ang pinto. Lahat ay tense, at si Garrett ay tahimik. Tinanong ni Matty kung paano nararamdaman ng mga halimaw sila, nakikita ba nila sa pamamagitan ng mga pader. Ngumiti si Garrett, tumutugon sila sa ilaw. Init, ngunit sa tingin ko nakikita nila ang ating kaluluwa. Sila ang mga anak ng Diablo na nangangahulugang Diyos din. Pinapahirapan nila ang laman, ngunit kumakain sa kaluluwa. Relihiyoso ka ba, Corporal? Ngayon, oo, tumugon siya. Sinabi niya na noong unang araw ng paghuhukom ay nagtatrabaho siya sa isang refinery. Nang dumating ang mga halimaw doon, nagawa niyang tumalon sa isang lawa ng maalat na putik kung saan natatakot silang lumapit. Naupo siya sa putik at nakinig habang winasak ng mga halimaw ang 150 sa kanyang mga kasamahan at kaibigan. Sobrang abala si Garrett sa kanyang kwento at hindi napansin si Ted na nag-sign kay Dave na hawakan ng kutsilyo. Naiintindihan ni Dave at tahimik na kinuha ang kutsilyo. Kaya tinawag itong araw ng paghuhukom, nagpatuloy si Garrett. Ang Diablo ang namamahala sa araw na ito. Sa oras na ito, may isang bagay na mukhang centipede na gumagapang mula sa kalye papasok sa isang maliit butas sa mesh na sumasakop sa bintana. Sabi ni Garrett na siya ang magiging on-duty muna. Inanyayahan sila ni Ted na manatili rin at tumingin ng may kahulugan kay Dave. Ngunit biglang hinugot ni Garrett ang baril mula sa kanyang holster, pinipilit si Dave na ibaba ang kutsilyo. Ipinaliwanag ni Garrett na sinubukan niyang magtago at natagpuan ang tagwang ito. Pinayagan siya ni Stella na makapasok kahit natutol si Ted. Nakaligtas siya noong unang pagkakataon at makakaligtas siya ngayon, anuman ang halaga. Sumugod si Tyler kay Garrett. Sinubukan niyang kunin ang baril mula sa kanya, ngunit itinulak siya ni Garrett. Pinapakalma ni Dave ang corporal. Sa sandaling ito, isang halimaw na parang centipede ang nagmadali mula sa pader patungo kay Stella. Hinailan ni Ted ito mula sa leeg ng kanyang asawa at pinahiran ito ng asin. Kinuha ni Dave ang baril mula kay Garrett at pinaputok ito. Tinali nila si Garrett, sinubukang pigilan ng pagdurugo ni Stella. Pagkatapos, nakita ni Dave na may tulong na dumarating para sa mga halimaw. Naiintindihan niyang sila ay nakatakdang mamatay. Kailangan nilang makaalis sa bunker. Sinusubukan ng toro na ibagsak ang pader. Sinusubukan nilang ibagsak ang mga pinto. Ayaw ni Ted na lumabas. Sabi niya, hindi makakaligtas ang kanyang asawa sa labas. Ngunit humihiling si Stella na sumama siya sa lahat. May underground passage sa ilalim ng bunker. Humahantong ito sa mga bundok. Pinipilit siya ni Garrett na isama siya. Mayroon siyang sasakyan na puno ng gasolina at maaari niyang dalhin ang lahat sa gate. May mga bunker at ang mga nilalang ay lumabas mula doon. Hindi na sila babalik, hindi sila naniniwala sa kanya, ngunit pinipilit niya. Sinusubukan lamang niyang makaligtas at ngayon ay kapakipakinabang para sa kanya na tulungan sila. Nagpa siya silang umalis, dalhin mo kami doon at kalimutan na ang lahat. Nangangako si Dave kay Garrett. Nanghihina si Stella. Nagsimula nang magtalo sina Dave at Laura. Pinagsabihan siya na maaari na silang nasa kanlungan ngayon. Nakita ni Tyler ang isang halimaw sa tabi ng daan. Dito lumapit si Matty. Mahahabang tentacles ng halimaw ang lumalabas mula sa butas sa lupa at umiikot sa kanyang mga binti, sinusubukang hilahin siya palayo. Sumisigaw si Matty ng labis. Nailigtas siya nina Tyler at Dave. Nagalok si Garrett. Ng kanyang tulong at pinutol ni Dave ang lubad. Nasa gitna na sila ng tunnel, palayo at papunta sa mga halimaw, naiintindihan niyang siya ay nakatakdang mamatay. Tinawag siya ni Ted, umiiyak, ngunit pinasok siya ni Dave sa sasakyan. Sa huling sandali, nagawa nilang makaalis. Ang mga kawan ng halimaw ay nagmadali sa kanilang likuran. Sa daan, nakakuha sila ng radio signal. Iniulat nila na halos lahat ng mga kanlungan ay hindi nakatiis sa pagsalakay at nawasak. Ipinatong ni Laura ang kanyang kamay sa balikat ni Dave habang siya ay humahaplos sa kanya. Nakarating sila sa gate, walang tao, ngunit nakabukas ang mga pinto. Sabi ni Garrett na ang tagwan ay nasa basement. Papunta na sila roon, ngunit kailangan munang ibalik ang kuryente. Nagpa siya sina Garrett at Dave na gawin ito. Ang iba ay pumunta upang maghanap ng first aid post. May sugat si Ted sa kanyang likod. Ibinabalik ni Dave ang kuryente. Sabi ni Garrett na ang gate ay inihanda para sa pangalawang pagsalakay. Tons ng asin ang pinumpa sa kanila, ngunit masyadong malalim ang balon. Pumunta sila sa iba at pagkatapos ay narinig nila ang ugong ng mga halimaw at nakita ang isang dagwang bangkay. May 2 oras na natitira bago ang katapusan ng eclipse. Nagalok si Garrett na magtago sa isang chemical warehouse. Doon, ang mga pinto ay hindi matagos.
Bigla, may isang halimaw na umatake kay Garrett. Kasama si Dave, nagawa nilang labanan ito, ngunit ang natitirang mga halimaw ay tumakbo patungo sa ingay. Mabilis na tumakbo si Garrett sa isang pinto at isinara ito sa likod niya. Nagbigay siya sa kanyang sarili ng isang uri ng injection. Ang kanyang mga ugat ay namamaga at itim. Bumalik si Dave sa kanyang pamilya at humiling kay Tyler na panatilihing ligtas ang kanyang ina habang siya ay wala. Gusto niyang pantayin ang laban at ipasa ang tubig na may asin sa pamamagitan ng mga tubo ng tangke upang mapanatiling wala ang mga halimaw. Hinalikan ni Laura si Dave at sinabi sa kanya na mag-ingat. Si Dave ay gumagawa ng daan sa pamamagitan ng ventilasyon, nakikita kung paano kinakain ng halimaw ang biktima. Kailangan ni Dave na patayin ang mga gripo sa tabi ng halimaw na ngumunguya. Nagawa niyang buksan ang gripo, ang tubig ay nakolekta sa mga lalagyan. Isinara ni Dave ang gripo, at ang tubig ay nakolekta sa mga lalagyan. Isinara ni Dave ang ngunit naramdaman ng halimaw ito at nagmadali sa kanya. Nakipaglaban si Dave, pinahiran ito ng asin at ang halimaw ay nagiging alikabok. Samantala, ang iba ay nahuli na at napalibutan ng mga halimaw. Nagsasagawa si Tyler ng putok. Pagkatapos, narinig ang boses ni Dave mula sa loudspeaker, humihiling siyang buksan ng fire alarm. Napapalibutan sila ng mga halimaw, papalapit na sila. Sinabi ni Ted kay Tyler, protektahan ang pamilya, anak, at humarap sa mga halimaw gamit ang palakol. Maraming halimaw ang sumugod sa kanya ng sabay-sabay. Nagsasagawa si Tyler ng putok, sugatang si Ted ay sinusubukang lumaban. Nauubusan ng bala si Dave, pinapatakbo niya ang fire alarm, ang mga jet ng tubig na may asin ay tumama mula sa lahat ng panig, bumagsak sila sa mga halimaw at nagiging dagwang alikabok, sumisigaw sa sakit. Nailigtas sila, ngunit patay na si Ted. Natapos ang eclipse, lahat ng mga halimaw ay bumalik sa pamamagitan ng gate pabalik. Tumakbo ang mga bata kasama si Laura sa isang lugar, si Garrett ay nakatayo roon na may baril. Pinaputok niya si Tyler, hindi na ito ang ating mundo. Hindi siya makakaligtas, anuman, sabi niya at muling nag-target. Sinubukan ni Laura na takpan ang kanyang anak gamit ang kanyang katawan. Dumating si Dave at pinukpok si Garrett sa ulo gamit ang isang fire extinguisher. Tumalon si Dave kay Tyler at Laura. Dito, isang napakalaking halimaw ang lumitaw mula sa ibaba. Sumugod ito kay Garrett na mas malapit dito at dahan-daang. Nilulunok siya ng buo, tumakbo sila sa medical unit, gumawa ng maalat na halo sa isang silindro, ang halimaw ay papalapit. Binabagsak nito ang mga pinto, ngunit nagawa ni Dave na ihagis ang isang lata ng halo sa kanya. Sumabog ito, ang halimaw na sumisigaw ng labis at nagiging abo. Niyayakap ni Laura si Dave, hindi sila makapaniwala na nailigtas sila. Niyakap, parehong mag-asawa ay lumabas. Ang mundo ay winasak, ngunit buhay pa ang halimaw. Nawala si Dave. Marahil ito ay isa pang pahinga, ngunit isang bagay ang tiyak, muling mabubuhay ang buhay at ang liwanag ay palaging magtatagumpay sa kadiliman. Salamat muli sa panonood.